Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Parang tuluyan na yatang tinabla o tinalo ni Pangulong Bongbong Marcos si Aling Maliit dahil dito sa ginawa ng Pangulo na pagbuwag o binuwag, pinatigil ang proyekto ni Aling Maliit nung siya Pangulo pa lang, mga ka-PL. Hanggang ngayon, nakakapagtaka. Hindi matapos-tapos. Pero, palaki po ng palaki ang gastos. O ano tawag dyan? Ginagawang gatasan na lang nitong mga empleyado at kung sino pa man, mga ka-PL. O gatasan talaga. O ito po ang balita. Basahin ko lang, pero bago po tayo magsimula, magkikisuyo sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag nyo pong kalimutan palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Aling Maliit, walang personalan ha. Trabaho lang po ang ginagawa ng Pangulo. Kung nakitaan ba naman ng hindi maganda, nakitaan ng Pangulo na parang may katiwalian na, parang korupsyon, ganon, dapat lang nabuwagin. Di ba? Wala naman palang silbi ito. Ito, PBBM. Ayan. Binuwag North Trail Project ni GMA o ni Aling Maliit. Tagal ng panahon na naging presidente si Aling Maliit, pero bakit hindi ito natapos-tapos? Mula nung ma-impeach si Rap siya na pumalit. Baka dun pa lang nagsimula na itong proyekto na to. Tumakbo siya sa pagkapangulo, nanalo. Hindi niya pa rin ito natapos, 6 na taon. Parang kalokohan naman po yata. Pero palaki po, nagpalaki ang gastos. Ay, kaloka. Ang daming nagugutom ng mga kababayan. Pero kayo ang lalalim ng bulsa. Pinag-utos ng Malacanang na ang pagbuwag sa North Luzon Railways Corporation o North Trail. Ayan. Dahil umano, dahil hindi umano nakakamit ang layunin ng proyekto kung paano ito dinisenyo at nilikha. Diyan pa lang, sa pagdisenyo pa lang at paglikha pa lang, mga ka-PL. Hindi na po nakakamit ang layunin. Magulo. Mandato ng North Rail na mag-develop, magtayo, mag-operate at pangasiwaan ang railroad system sa National Capital Region patungong Central Luzon at Northern Luzon. Napakahaba at napakalaki pala sana ng proyekto na to. At sana napakarami pala ng makikinabang sa proyekto na to, mga ka-PL. Sayang lang, no? Ilang taon na po ang lumipas. Hindi matapos-tapos. Ito pa. Sa Memorandum Order Number 17 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 19, 2023, binanggit dito na ang North Rail ay hindi cost efficient and does not generate the level of social, physical, and economical return
vis-a-vis the resource inputs, mga ka-PL, cost efficient, hindi na po siya matipid. Puro gastos na lang po. Sana pupunta yung ginagastos sa pasweldo sa mga tao, magkano lang naman ang sweldo ng tao? Siyempre, di hamak na mas malaki po ang halaga ng mga materyales. Nasaan? At nasaan yung walang kwenta nga, sabi ko sa inyo ito, Northrail is not producing the desired outcomes saad ni Bersamin, mga ka-PL. Walang magandang resulta. Abay, dapat lang nabuwagin ito. Ang Pangulo, travel kung saan-saan para makahanap ng foreign investor para kumita ang ating bansa, gumanda ang ekonomiya. Ito, pabigat, mga ka-PL. Aling maliit. Ulitin ko, walang personalan Trabaho lang po ang ginagawa ng Pangulo. Kung nakitaan niya ng kapalpakan, na parang ginagatasan lang, trabaho niya rin po, na ipatigil yan. Walang korap sa administrasyong ito, mga ka-PL, maliwanag. Di ba? Kasi, kung may korap ang Pangulo, tulad ng mga sinasabi ng mga antay, pinagpatuloy yan, baka gawin panggatasan yan. Pinatigil pa Di ba? Binanggit sa kautusan ng Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang Bases Conservation and Development Authority o BCDA ang siyang magpapatupad ng abolition at magsisilbing administrator at liquidator ng Northrail. Abolition sila magpapatupad nitong BCDA, magsisilbing administrator at liquidator na rin, mga ka-PL. Paano pag-liquidate? May nakitang kulang. Uy, nasan to? Bakit? Parang wala yan. Alam nyo na. May palpak ba sa pag-liquidate pa lang? Alam na. Tutulong din ang BCDA para mabayaran ang mga utang ng Northrail kabilang ang pagbabayad sa separation pay ng mga opisyal at empleyadong apektado ng abolition. Kita nyo na may utang pa pala. Wala na kang silbi. Hindi na nga matapos-tapos, may utang pa. At etong separation pay ng mga empleyado, kahit siyempre mabigat sa loob natin yan, kinakailangan bayaran at nasa batas yan. Gastos na naman. Binuwag na nga, gumastos pa. Sa bagay, huling gastos na po ito, mga ka-PL, para matigil na to. No, inatasan din ang BCDA na magsagawa ng inventory ng mga programa at proyekto ng Northrail which are to be terminated or transferred to concerned government agencies subject to existing laws, rules, and regulation. Mabuti pa. Dalawa lang ang pagpipilian nila. Talagang i-terminate na o i-transferred na lang. No? Para maipagpatuloy ng walang korupsyon at mapakinabangan. Total, nandyan na rin lang yan Yun na lang sana ang gawin. Kasi marami pong makikinabang nito. Ito, basahin ko kung gaano po kahaba sa mga hindi nakakaalam, no? Ang 80 kilometro, isipin nyo, 80 kilometro po, 80 kilometer po, ang 80 kilometrong Northrail ay flagship project ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na layon sanang
pag-ugnayin ang Caloocan City at ang Clark Airfield sa Pampanga. Napakahaba nun. Mula Caloocan City sa sentro siguro po, ano, kasi Central Luzon eh. Ang haba nun, dito sa kaya sa may dadaan yan. No? Ang ganda sana, maraming makikinabang, pero wala eh. Walang nangyari. Oh. Noong maupo si dating Pangulong Benigno Aquino III, ipinag-utos nito ang pag-review. Nagdududa na si Panot. I-review nyo nga yan. Kung gaano nakalaki yung gastos niya. Saan napupunta? Talaga bang maganda? May resulta ba? Oh, ito tuloy ko lang Ang pag-review sa kontrata sa pagitan ng North Trail at China National Machinery and Equipment Corporation Group sa pagtayo ng railway dahil sa aligasyon ng overprice mula sa initial na 503 million US dollar, laking halaga, 503 million US dollar, pati mga ka-PL. Ay, ito na ang pinakamasaklap. Naging 2 billion 2 billion US dollar. Anak ng patola. Saan napunta ang napakalaking halagang pera na yan? Kung sana itinulong na lang yan sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga magsasaka, mangingisda, na numero 1 nagbibigay ng pagkain sa bansa, sigurado may magandang resulta pa, mga ka-PL. Pero, nilustay lang. Baka, ibinulsa pa. Ginagawang gatasan ang proyekto na yan ng kung sino man. Wala tayong binabanggit na pangalan maliwanag yan walang binabanggit na pangalan. Posible hindi. Posibleng ginagawang gatasan o mali lang ang nasa isip natin. Ano po sa palagay ninyo, mga ka-PN? Paki-comment lang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.